Magandang hapon po sa lahat ng mga manunood. Welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang episode. Bago po ang lahat ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga bagong nag-subscribe, pati na rin po ang mga dati kong subscribers at sa lahat ng mga manunood sa patuloy ninyong suporta. Sa muli, maraming salamat po, at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. Today's episode ay ang ika-113 days na pagbubuntis ng Mama Pig. Kumustahin natin kung may mga signs na ba para siya ay mag-labor. Abangan din po ninyo ang paghahanda sa ibang mga gamit dito sa paanakan. Stay tuned lang po, at enjoy sa inyong panunood. Isa sa mga mahalagang senyales na malapit na manganak ang inahin ay ang pagkakaroon ng milk letdown o ang pagkakaroon ng gatas. Ito po ang madalas naming binabantayan dahil kapag meron na ay oras na lang ang bibilangan at manganak na ang alaga. Alas 5 ng hapon na po ito sa kanyang 113 days. Sa inyong nakikita ay sinusubukan naming pisilin ang mga utong kung may gatas na, pero sa mga oras na ito ay wala pa naman. Subalit mabilis din ang mga pagbabago sa kanilang katawan, maaaring wala sa ngayon at ilang oras ay magkakaroon na, kaya panay na po ang aming pag-monitor dito sa kanya. Pero kahit wala pa ang gatas ay nagsisimula na rin naming nakikitaan ang ibang senyales sa pag-labor at makikita ninyo sa susunod na mga ganap. Ito na po ang sinasabi ko na bigla ang pagbabago dahil kanina bago kumain ay hindi nakikitaan ang mga senyales pero pagkatapos kumain ay nagmanifest na ang ibang signs. Pasintabi lang po sa mga maseselan, ang isa sa mga senyales ay ang pagdumi niya ng bilog-bilog at maliliit na makikita ninyo sa likurang bahagi niya. Nagmanifest na rin ang pagkabalisa. Ito po ang typical na mga ginagawa ng mga inahin kung magsisimula na ang kanilang pag-labor, balisa at di mapakali. Minsan tatayo, hihiga o uupo, kinakagat ang mga rehas, kumakahig na para bang gumagawa ng nest at marami pang iba. Dahil wala pa ang presence of milk ay baka abutin pa ito bukas. Pero katulad sa nabanggit kanina, mabilis lang din po ang mga pagbabago. Maaaring hindi makikitaan natin ng ibang senyales sa ngayon pero ilang oras lang ay lalabas ang ibang signs katulad sa nakita ninyo ngayon na di na mapakali ang alaga. Kaya kailangan ihanda rin ang ating mga sarili sa mga biglaang pagbabago. Ito ang nagbibigay ng kaba at excitement sa atin. Alas 5 ng hapon ngayon at siguro every 2 to 3 hours ay bibisitahin namin siya dahil mahirap kasi na manganak kung walang mag-assist, baka kasi sa gabi o madaling araw ay manganak na. Balisa na po ang alaga, tanda na may nararamdaman na siya. Excited pa naman kami sa kanyang mga piglets at isa ito sa mga maliligayang araw nating mag-aalaga. Sana ay gabayan tayo ng nasa itaas na maging matiwasay ang pag-labor hanggang sa panganganak. Dahil umpisa ng mag-labor ang Mama Pig ay ihahanda na rin namin ang iba pang mga gamit dito sa paanakan, katulad ng floor mats, dagdag na pailaw at painitan ng mga biik at nakakabit na ang mga tabing sa palibot para iwas sa matinding lamig. Tumayo na naman siya at babalik uli sa paghiga. Ito po ang madalas nating makikita kapag balisa na ang alaga. Na-set up na po ang floor mats, naglalagay po kami nito bilang tulugan ng mga biik dahil gawa lamang sa semento ang sahig. Maiiwasan natin ang sobrang lamig dahil mahina pa ang immune system ng mga alaga na labanan ng lamig na nagdudulot ng pagtatae at mga respiratory disease. Nagpausok na rin kami para pantaboy sa mga lamok dahil panay ang ulan dito sa amin. Ready na rin ang tulugan ng mga piglets at magdadagdag pa ng heater. Hindi na talaga siya mapakali dahil kung ano-anong pwesto na ang ginagawa, uupo, tatayo, o hihiga. Tinitingnan muli kung may gatas na bago namin iiwan, pero wala pa o konti lang kung pisilin. Sa tingin namin ay baka abutin pa ito kinabukasan,
Wait and see na lang po muna sa mga susunod na ganap, na ilagay na rin ang ilaw na magsisilbing painitan ng mga piglets, simpleng incandescent bulb lang po ito at sapat na para makabawas ng lamig sa kulungan. Pansinin po ninyo ang paggalaw ng mga biik sa loob. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.